Okay, so good day sa ating lahat. Papakita ko lang sa inyo paano mag-calibrate ng Odo ng NMAX panel. Ito ng NMAX version 1. So using Smart FI2. Ayan, then gamit yung ating tablet. Then kailangan tayong mga adapter ay ito. Ayan, para sa pagbabasa ng EEPROM. Then yung mga ganito. Then panghinang. Okay, so papakita ko sa inyo paano yung process ng calibrate ng Odo nito. Then siyempre bago natin calibrate, kung pinadala sa atin yung panel lang, hindi natin alam yung kung ano yung odometer na original, so may pang read siya. So may nakalagay dito na simulation, yan gagamitin natin yan. So may nakalagay dito pang Honda, Yamaha, Suzuki, ayan, tapos ibang mga sensors on yan. So siyempre Yamaha, pupunta tayo sa Yamaha. So meron siyang ganong function. Please click continue. Okay, so bago tayo pumasok dyan, hahanapin muna natin yung, siyempre, sample, ganito. Siyempre, may pin out yan. Ayan, nakaangat na yung tornilyo. So, may pin out yan. So, paano natin malalaman dyan saan yung positive at negative? Okay? So, yun yung guys, yung mga tabayanan nyo ngayong video. Ngayong tutorial na gagawin ko, sundan nyo lang guys kapag sakaling naka-encounter kayo ng ganito. Okay? So, yun, start na tayo. Siyempre, yung Smart FI2 natin naka-power na. Then, kailangan natin adapter niyan. Itong para sa pagre-read or pagbubukas ng power to para malaman natin kung may power ba pag pinadala sa atin na ganito. So, malalaman natin niya kung may power. So, gamit yung ating cable na ito. Ayan o. So, ito yung pinaka-simulator niya. May nakalagay yun ng pangalan sa kanya ay ayan o. May cable siyang pangalan ganyan o. BSS nakalagay o. Ayan o. So, siyempre, sasalpak lang natin dito sa ating Smart FI dito sa likod. Then, may pupuntahan tayo dun sa kanyang function. So, ganito muna gagawin natin. So, scroll natin dito sa gilid. So, pasok tayo sa document and search. Okay. Then, yes. Then, punta tayo sa search. Ito. Then punta tayo sa, try natin sa Philippines. Ayan, baka nandun siya. Yamaha. Then hanapin natin yung NMAX. Ito. NMAX. Then hanapin natin yung wala siya. Dapat may lalabas siya na Odo eh. Okay, so wala siya doon. Baka dito. Ayan, so nakalagay dito ay ABS or yan. So may nakalagay dyan na Odo. Yan, titingnan natin yung power supply. Yan o, yung power supply niya. So, ngayon, ito yung positive niya o. Ay nakalagay dyan o. Positive and negative yun sa dulo. So, subukan natin guys kung yan yung power niya. Then, marami naman tayo pagpipilian. Meron pa yan dito sa NMAX 2020. Yan, tingnan natin. Ang 2020 naman, ito yata version 2 na ito eh. So makikita natin sa version 2, ayan o, power supply. So subukan natin yan. Yan 2021 pala model ito. So hindi ito. So doon lang tayo sa isang version. Okay. So yung ABS type. Ayun. So testingin natin kung uubra yan guys. So ito naman, safety naman ito. Hindi naman basta-basta masisira yan kung magkakamali kayo ng positive negative yan kasi may safety feature naman yung mga ganito. Okay? So, sundan lang natin ng tama yan kung ano yung hugis niyan. So, pag ganito ang hugis niya, ayan. Then, nandito yung positive sa dulo. Ayun o. Dalawa. Then, ang negative doon sa pangalawa naman sa dulo na yon. Okay, so, papasok ko muna ito. Okay, so ito, papasok ko siya dito sa ating yung socket. So, sundan lang natin yon. So, alin man doon sa dalawa na yung positive yun. So, unahin natin yung dulo. Ayan. So, pasok natin yung red na to. Ayan. Then, yung negative naman, ayan yung black. So, nakalagay naman doon, black. O, yun, medyo madilim lang. Then, pangalawa sa dulo. Ayan. So, nakita natin, no? Ayan. Then, tingnan natin yung power. Ayan, guys, oh. Kita nyo siya. Patayin ko lang ilaw. Ayan. So, ito siya. Okay, so nakalagay dyan error 1 kasi walang nakakonect na ECU. So panel lang ito guys. Kaya pag nakakita kayo ng error 1 sa mga Yamaha,
minsan nakabunot lang yung mga wire sa panel. Naka-check engine din yan. Isipin nyo walang motor pero may check engine. So hindi kasi siya nakakonect sa computer box. So automatic yan, mag-check engine siya. Okay, wala siyang negative trigger na na-detect. So tama yung positive negative natin. Ngayon proceed na tayo doon sa pwede tayo mag-testing ng speed dito. Okay, so power muna tayo. Saksak tayo sa power muna. So balik tayo doon sa simulation. Ayan. Medyo mababa lang video to guys, pero sundan nyo ba kasi gusto nyo rin gayahin yung ganito. Punta tayo sa simulation. Then okay lang natin. Ayan. So dito nyo makikita kung accurate ba yung speed natin. So nakalagay dyan oh. Ayan. So ngayon, ang hahanapin natin dito yung speed. Ang problema wala dun sa guide natin. Ito lang guys oh. Ang speed nito ay ang kulay green. Ito to. Testing natin itong green na to. Ayan. So una, pag start natin, gagalawin natin yan. So subukan natin itong green kung saan to tatama. Ngayon guys, hanapin ko muna. So wala kasi tagahawak ng ano ko ng cellphone ko. Pero try kong lagyan ng ano para makita nyo kung paano gagawin ko. Okay guys, so proceed na tayo dun sa ating tutorial. Okay, so ito yung ating speedo. Okay, so i-repower lang natin yan. Pakita ko sa inyo ulit. Ayan, bunot saksak lang. So makikita natin dito before, nakalagay dito ay 10,000 kilometers. So kaya natin baguhin yan guys gamit yung ating Smartify 2. So proceed na tayo doon. Hindi na ako dadaan doon sa simulator. Siguro sa other video ko na lang ipapakita sa inyo kasi napakahabang proseso. Okay. So ngayon pupunta tayo doon sa odometer. Okay, yan. Are you sure you want to... Yes lang natin yan. Okay. Then pupunta tayo sa calibrate odo. Ayan. Then Yamaha. Then punta tayo sa NMAX. Ayan. Ayan, NMAX na to. Okay. So year model 2018. Dito tayo papasok. Ayun. No connected image yet. Please sorry, walang connected. Dito tayo sa ABS. Ayan, sa ABS na lang tayo. Ayun, sa ABS, meron siya. Ayan. Okay, so ang gagawin natin, susundan lang natin yan. Ano ba yung mga kailangan nating adapter? Ito, then mga wire. Ito, naka-ready na yung ating adapter. Then, ito yung mga wire natin. So, susundan natin yan. Kung ano yung mga tinutusok-tusok na yan. Okay. So, nakalagay dito 9366. And then, bubuksan natin to. Ang medyo mahirap lang dito guys, kailangan meron tayong panghinang. Magandang panghinang siyempre. At may idea tayo sa paghihinang at tatanggal ng mga hinang. Okay? So babaklasin kasi natin LCD na to. So ang tabayanan guys, tingnan nyo yung gagawin ko paano ko kalasin yung LCD na to. Okay? Or bakbakin ko itong odometer. Kasi baka ma-encounter nyo to. So baka hindi nyo alam yung gagawin nyo. Bunutin na natin to. Nakita na natin yung kanyang odo. So mamaya makikita nyo rin yan after. Okay? So kalasin ko na to guys. Then higit 1,000 oras ang aking ginugol para makuha ang kaalaman sa F5 motorsiklo. Maba F5 basic at sa aral at hindi hula-hula. Doon mo malalaman kung mahusay ang gawa. Ako'y mekaniko na nagsimula lamang sa hula. Sumubot na kasira ng motor dahil sa hula. Sapagkat nagsimula ng paggawa ang hindi balintana. Ngunit sa paglipas ng panahon ako'y biglang pinagpala ang taon-taon. Binigyan ng talentong kakaiba. Binigyan ng talento. Ito guys, pakita ko lang sa inyo. Guys, tingnan nyo may mga jumper na yan oh. Yan ang magiging problema natin kapag nag-o-odo tayo, odo reset. So pag nagalaw na ng iba, so kita nyo guys, kailangan ibalik nyo. Yan ang epekto ng hindi maganda, hindi tayo kompleto sa tools. So pag binakbak natin yung LCD na yan, ganyan talaga mangyayari. So masisira yung mga paa na yan. So magja-jumper tayo para maidugtong natin to guys. Okay? So mamaya, kakalasin ko muna to, papakita ko sa inyo. Siyempre pag brand new hindi naman gito. Pero kaya para natin ibalik yan guys. Kailangan natin ng mga pang jumper dyan or tamang panghinang. Okay? So tuloy tayo guys. Binigyan ng talentong kakaiba.
masipag, binigyan ng talentong pambihira. Kaya wala nang magagawa, kundi ito talaga ako tinadhana. Higit 1,000 oras ang aking ginugol para makuha ang kaalaman sa FI motorsiklo. Mabait 5 basic advance na aral at hindi hula-hula. Doon mo malalaman kung mahusay ang gawa. Siyempre, nagsimula tayo sa gawang di perfecto, kasi sa unang panahon nandyan ang talino. Pero basic pa ang paggawa sa motorsiklo. Mga gamino at di ka pa talaga kontento. Kalikot dito, kalikot doon, nalilito pa ang mekaniko. Kaya lumipas ang marami pang mga taon at ito'y higit pa na lumaon. Sobrang hirap talaga pag lalo na't lumaki ka sa hirap. Pagsasabayan mong mabuhay, matuto at mangarap. Higit 1,000 oras ang aking ginugol para makuha ang kaalaman sa FI motorsiklo. Mabait 5 basic advance na aral at hindi hula-hula. Doon mo malalaman kung mahusay ang gawa. Dadaan ka talaga sa butas ng karayo para ang iyong goal ay makamit mo. Buhay ng mekaniko ay sadyang mahirap to, pero kailangan mong pilitin to. Para palang araw ika'y makaahon at makatikim ng masarap. Kailangan mong tanggapin ang minsan na lait at pagpapanggap. Pagpapanggap na ika'y marunong para makagawa at matanggap. Kung gusto mo ito'y masungkit, kailangan mong maging mahasa at mahusay. Higit 1,000 oras ang aking ginugol para makuha ang kaalaman sa FI motorsiklo. Mabait 5 basic advance na aral at hindi hula-hula. Doon mo malalaman kung mahusay ang gawa. Ngayon ay halos mahusay at kumpleto ka na sa mga gamit na na-invest mo na. Pinaghirapan hindi biro para maging dalubhasa. Kailangan mong magtiwala sa kanya at ang paay palagi lamang nasa baba. Kaya kaibigan, kakilala, katropa, kabarkada, ang pagiging mekaniko Okay, so ay hindi yun, na-class na natin yung LCD. basta-basta. Nalinis na natin yung mga side niya. Ayan yung mga pin niya. Para makuha Okay, so mamaya ibabalik natin isa-isa kasi ang daming putol na paa. Ito guys, kapag na-encounter nyo yung ganito, so kailangan nyo dito ng microscope. Kapag hindi nyo na-jumper yan, kailangan nyo yan guys. Mamaya papakita ko sa inyo paano ko siya bubuuin. So kailangan na muna natin ma-access dito, ito. So ito, yan, may nakita nyo may nakahinang. So yung side na yan, dyan tayo kukuha ng pin out niya. Susundan natin yung nakalagay doon sa guide, okay? So ayusin ko lang muna tong mga hinang na to dahil wala na sa ayos yung, ayan o, nakatayo na. Ayan, okay. So lalagyan natin to ng wire, depende doon sa, siyempre susundan natin yung guide. So ganito. So ito yung pinaka, gagalaw pa yata tong, okay. So susundan lang natin itong pin na to. Yan yung mga pin na yan. So yun nakalagay doon sa ating guide. Ayan, susundan natin yung guys. So after na masundan natin yung mga kulay na yon, ihinang na lang natin para walang galawan. Then okay, so update ko kayo guys pag ihinang ko muna siya. Huwag ka nang lumayo, nandito na mga malupit na mekaniko. Sila ibahin mo, garantisado sulit ibabayad mo. May talino at diskarte, swabe, motor ay iingatan nila ng todo. Kaya ibahin mo, ibahin mo mga idol ko. Kung may sakit ang iyong motor, dalhin mo sa mahusay na doktor. Mga mekanikong hindi nananaga ng labor. Hilera, Works, Allen, Diaz, Alpi, Ronyo, Linod, Okay guys, so ito. Okay guys, so yun. Nahinang ko na yung green, brown, orange, and blue. So nakalagay din nun green, brown, orange, and blue. So kailangan ko na lang yung yellow and red.
So gagawin natin sa yellow and red, hindi natin siya hinang, nilagyan ko siya ng karayom sa dulo. So itutusok natin doon kung ano yung nakalagay doon. Ayan o. So yellow and red. Okay. So gagayan lang natin yun guys. Sundan lang natin yun. Yun o. Yung may yun o. Maliit na yun. Yun o. Okay. So makikita nyo yan. Ayan dito. Ayan. Hindi ko lang mahina ni battery ko eh. So pakita ko sa inyo guys after ko na matusok yan. Okay, so nakatusok na. Ayan o, tinusok ko yung dalawang butas na yon, yellow and red. Then siyempre nakahinang pa rin yung tatlo, ay yung apat. Then nakakabit na yung ating adapter. Ayan. Then pupunta tayo dun sa ating apps. Kiklik natin yung continue. Okay, so click ko muna yung continue. Okay, pasensya na kayo, one hand. Then tingnan natin kung magre-read. Mag-automatic read yan, lalabas yung odo niyan. So nakakalagay dyan ay 10,000. Yan din yung na-read natin kanina dun sa nung may power pa siya. So ngayon pag magkakalibrate tayo, okay, so pwede itong gamitin guys. Ganito. Pwede bitawan ko muna. Halimbawa nasira na yung dating panel. Okay, nawasak. Ngayon kahit wasak yung guys, mababasa pa natin yung kanyang EEPROM nun. So pwede natin siyang ilipat sa bagong panel para hindi magbago yung odo. So halimbawa, ayan. So halimbawa ni-read natin yung wasak na LCD, pero mariread natin yan. Halimbawa na-read natin doon ay 20,000. Ngayon ilalagay natin sa inyo odo kung ano pa rin yung original niyang odo. Halimbawa nakalagay doon ay 25,300. Yan, example. So ngayon tawag doon cloning. Ilalagay natin sa original yung panel para mag-continue pa rin yung bilang. Okay? In case lang na mangyari yun na gustong ipa-clone ng may-ari o gusto nyong gayahin yung original. Ito naman kasi ginagamit ito sa mga binabago nila yung odo. Okay. So, kiklik lang natin yung right na yan. Tutusok ko muna yung yellow and red. Okay, wait lang. Okay, so nakatusok ulit ako. Then, ikiklik ko lang yung right. Ayan, yung right na yun. Right kilometer. So, click ko lang yan. Ayun. Then, Auto data will change. okay. Are you sure you want to write the 25? Okay, so nakalagay doon successful Odo programming. Okay. So, ibig sabihin na na-write na siya. For confirmation, pwede natin i-click yung read. Ayan o, read. Ayan o. So, yun na yun guys. Pag na-read natin, yun na yung nakalagay nga. Tanggalin ko na. So, yan. Ngayon, pag naka-read, halimbawa, first time natin mag-read ng mga odometer, pwede tayo mag-save. Meron save file dito. Ayan, halimbawa na-read natin yung original 25,300 at ililipat natin sa bagong gauge. So yun, i-save natin dito. Then siyempre maghihina, magkakalas-kalas tayo dyan. So i-write natin ngayon yan. Pag na-save natin, halimbawa ganyan, ilagay mo dito yung file ay sa client mo. Ayan, lagay mo dyan client. Tapos ilagay mo doon ay 25,300 odo. Lagay mo dyan kilometer. Ayan, ganyan. Ayan, nakalagay dyan. Then save. Okay. So may file ka na ngayon na na-save dyan sa tablet natin na pwede natin siya i-write. Hindi ka na magta-type dito. Automatic kung ano yung program ng original, mailalagay doon. Lahat ng laman nito maililipat natin sa bago nating odo. Okay, so ganoon lang guys. Pinakita ko sa inyo yung paano yung trabaho niya, read and write. Okay, so same lang din dito sa function na to. Then after natin na ma-calibrate, ibabalik na natin sa dati to. Okay, so antabayanan nyo ulit guys yung gagawin ko. Kakalasin ko muna yung mga hinang na yan. Ang misyon ay makatulong sa paggawa, hindi para pagkakitaan ng kapwa. E-Works, Just Mototech, then Shopix Moto, pangalan na subok na sa serbisyo. Ang mahal nyo na motor, dapat ay matikas, laging matibay, ipagkatiwala sa mahusay na kamay. Ingatan ang ating kasanda sa buhay. Nandito na mga malupit na mekaniko, sila ibahin mo. Garantisado sulit ibabayad mo, may talino at diskarte, suabe, motor ay iingatan nila ng todo. Kaya ibahin mo, ibahin mo mga idol ko. Dahil iba ang may alam sa nagdudunong-dunungan
Nandyan si Boss Aaron na madaling lapitan. Isang tawag mo lang, handa kanyang tulungan. Mga mekaniko na hindi ka susukuan. Nandyan si RD Louie, Richard JM Moto. Hindi pa huhuli sa talino at talento. Iba't ibang muka, isa lang ang layunin. Motor mo ay ayusin, lahat pasiyahin. Umiikot sa Pinas na may dalang idea. Kakaibang talentong pang teknolohiya. Tama na ang bangayan, siraan, lahat magtulungan. Tayo-tayo lang din naman ang laman ng daan. Kaya nandito na mga malupit na mekaniko. Sila ibahin mo, garantisado sulit ibabayad mo. May talino at diskarte, suabe. Motor ay iingatan nila ng todo. Kaya ibahin mo, ibahin mo mga idol ko. Huwag ka nang lumayo, nandito na mga malupit na mekaniko. Sila ibahin mo, garantisado sulit ibabayad mo. May talino at diskarte, suabe. Motor ay iingatan nila ng todo. Kaya ibahin mo, ibahin mo mga idol ko. Mga mekanikong magkakaibigan, nabuo sa panahong hindi inaasahan. Maraming pagsubok na pinagdaanan. Hanggang ngayon, solid pa rin ang samahan. Itong Team Solid ang dahilan sa likod ng pagtuturo ni Aaron Mekaniko. Mga ideyang pinagsama-sama para ipamahagi sa mga mekaniko. Umiikot sa Pilipinas para magturo ng mga idea about sa EPI na motorsiklo. Layunin magturo ng advance, Luzon, Visayas, Mindanao na ang narating nito. Si Aaron Mekaniko, sa likod niya'y Team Solido. Nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid. Mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, hanggang ngayon nagbibigay ng training sa mga tao. Mga teknolohiyang pagkakakitaan ng mekaniko. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Magkakalayo man kami sa mga lugar sa Pilipinas, pero ang Team Solid nananatili magkasama. Asahan na lalo pa nilang pag-iigihan. Pagtuturo ng Team Solid dagdag sa kaalaman. Tiwala lang, never stop learning lamang ang may alam. Invest time, invest knowledge. Makakamit mo ang mga gawang perpekto sigurado. At ang mga customer mo ay masisiyahan, garantisado. Nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid. Mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid. Mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, Solid. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Garantisado
interesadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad na. May motor ka bang nasira na lumalala? Dahil sa mekanikong puro lang sa hula. Kalikot dito, kalikot doon. Problema ng motor di pa rin mawala. Pinakamasakit, pinabili ka pa ng pyesa. Oh shit, hindi naman pala yun ang sira. The best lumipat ka na dito sa mekanikong tapat na gumawa, di ka mapapahiya. Team Solid, sila ang tunay na mekaniko na may talino at gawa na ang motor mo ay alaga na maturuan ka pa ng tama. Garantisadong sakto ang gawa. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Mekaniko, garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad na. Umiikot sa Pinas para magturo ng advance. Dalayan ni Aaron Mekaniko na tapat ang salita. Mapa FIB. Ayun guys, so after natin ng matinding operasyon, ayan. Okay, so baka maka-encounter kayo ng ganito guys. Sobrang dapat na marunong kayo nito. So, testingin natin yung power, kung may power na. Okay. So, pag walang power, uulitin nyo isa-isa yun. Bawat tinesting nyo kanina. Okay. So, ngayon, ayan siya oh. Alright. Ayun, buo na ulit guys. Ayan, power na ulit oh. Ayan, okay. So, buo na siya. Okay, so ibig sabihin, kapag nagka-power ng ganon at nakita nyo lahat ng ilaw ay gumana, ibig sabihin, successful ang pagkahinang. So yun guys, nangyayari lang yun kapag sa pagbaklas natin ay hindi tama yung ginagamit natin pang solda or di tayo marunong. Matutuklap lahat ng board na yan. Dapat sa una pa lang guys, may proper tools tayo ng pagkakalas nyan. Yeah, ito ay NMAX version 1. So, may iba pang mga motor na mga Yamaha na sobrang selan ang pagkakalibrate ng Odo, kinakalas ng LCD. Okay? So, sana guys, may natutunan kayo ngayong araw. Then, ayun, bubuin ko na to. Okay? So, after ko mabuo, papakita ko rin sa inyo. Ayan, babalik ko na sa kanyang box. Ang mekanikong kontento sa gawa, di mo makikitaan ng paninira ng kagaya ng iba. Halos dami ng pila, hindi pa rin masaya. Ang hilig kasi sa bangayan na wala namang mapapala. Pinakamalupit at pinakamaganda, husayan mo at tahimik ng gumawa. Sa saktong singilan, saktong galawan, para ang customer ay umuwi ng masaya. Kay Aaron Mekaniko sigurado panalo ka. Team Solid nga kasi sa pagtuturo, subok na banayad ang motor, pati ang makina, at ang motorsiklo ay tumakbo ng walang sira. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Mekaniko, garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad. Gagawin ang motor ng maayos at tama. Mekaniko, garantisadong gawa ay pangdalubhasa. Mekaniko, simple lang gumalaw at hindi nandadaya. Mekaniko, ang customer ay masayang uuwi at aandar ang motor ay banayad na.